Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi, no? Karong gabi atong tun-an ang gitawag nato nga ebanghelyo ni adtong napulog duha nga Domingo sa ordinaryong panahon, which is last Sunday, no? But we celebrated the feast of the Corpus Christi. So let's focus on the gospel reading sa 12th Sunday in ordinary time, which is found in Luke chapter 8 verses 22 to 25. And ang title sa atong teaching karong gabi una, if you have your Bibles and your notebooks and pens with you, Authority and Faith in the Midst of the Storm, no? Ang otoridad o pagtuo taliwala sa bagyo. So, Luke chapter 8 verses 22 to 25, it talks about si Ginoong Jesucristo nagsakay sila sa usa ka sakayan kay nitabok sila sa pikas lanaw, no? O during sa ilang journey, natulog siya. O sa diyang samtang natulog siya, na ay dako nga bagyo nga niabot. Okay? O nangahadlok pag-ayo ang iyang mga tinun-an sa bagyo, o kay nasudlan naman ang ilang baroto nila sa tubig. O tungod sa ilang kahadlok, ilang gipukaw si Jesus, o nangayo sa iyang tabang, no? O sa dihang ni mata si Jesus, iyang gihinginlan ang bagyo o ang kalinaw miabot o misulti dayon siya sa iyang mga tinun-an o gipangutana sila, asa man ang inyong pagtuo? Where is your faith? Unsa may matun-an nato niini nga ebanghelyo? I will be sharing with you 2 points, okay, karong gabi una. Number 1, that Jesus is always the supreme authority of every creation. No? Si Ginoong Jesucristo mao ang labing taas nga otoridad sa tanang binuhat niini nga kalibutan. Okay? Sa human niya mahinginli ang bagyo, no? Or ang unos, nagpangutan na ay ang mga tinun-an sa usag-usa kay nangutana sila in Luke chapter 8 verse 25b. Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. No, nagpangutan na ay ang mga tinun-an nga kinsa man diining tawhana nga ang balod ug ang hangin nipatuo man niya. We can see here that the authority that Jesus has is above and beyond every authority. Atong makita niini nga ebanghelyo nga ang otoridad nga anaa kang Jesus labaw sa tanang otoridad, no? Pero ang pangutana, asa man gikan ang iyang otoridad? Where does his authority come from? Okay? It comes from the Father in heaven, who has bestowed him this authority through his communion and fellowship with the Father, no? Gihatag kini nga otoridad kaniya gikan sa iyang amahan nga anaa sa langit tungod sa iyang pakigdait sa iyang amahan. Okay? By virtue of our baptism, we become sons and daughters of God and heirs of His kingdom. Pinaagi sa atong bautismo, nahimo kita nga mga anak sa Dios og manununod sa iyang gingarian. So ang pangutana, do we share that same authority that Jesus has? Okay? Mipaambit ba kita or gipaambit ba kanato kana nga otoridad nga anaa kang Kristo by virtue of our baptism? Yes. Okay? But how do we access that authority? Okay? Unsaon man nato pag-access, no, or paggamit sa maong otoridad? Kinahanglan nga sama ni Jesus naapod tay pakigdait sa atong amahan nga naa sa langit. Okay? We need to have that same communion and fellowship with our Father in heaven. Mura ba naog kanang ikaw anak ka sa imong ginikanan, unya mugamit ka sa ngalan sa imong ginikanan, gamiton nimo sa transaksyon nimo, unya kung dili ka sigurado sa imong relasyon nimo sa imong ginikanan,
katong transaksyon nga imong gamitan sa maong otoridad, dili pud to mo honor sa imo. Okay? Alangan mo ingon ka nga anak ko ni Kuan, no? Kana to anak ko ni Quest nga abusiho. No? Kailan makasa akong papa, no? Wala ako kailana. Wala ako kailan ni Quest abusiho. No? Lisod kayo na, no? Kinahanglan nga in order for us to achieve that authority, kinahanglan nga visible ang atong fellowship and communion with God. Ug timan ini, Jesus shared that same authority to His disciples. Yan ang gipaambit sa iyang mga tinun-an. Okay? Turn with me to Mark chapter 16, verses 15 to 18. Okay? The Great Commission. Okay? Niingon si Jesus kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatonan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Okay? Take note, again we need to have that same communion and fellowship with the Father in heaven. And also, we are able to access that authority when we believe in the gospel, which is Jesus. Kung mutuo kita sa ebanghelyo nga mao si Kristo. Okay? Usa gisugo ni Kristo sa ila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. My dear brothers and sisters, the gospel is not a body of text, but it is Jesus Himself. Jesus Christ is the gospel. Si Ginoong Jesucristo mismo ang ebanghelyo. Amen? Sa laktod nga pagkaistorya, sa tinamban nga pagsabot, niingon si Kristo nila, panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ko. Mao na ambot pasabot ni Kristo. Amen? So question, lisod ba magsangyaw? That's why we need to change our perspective. Kasi limitado ta nga, pag miingon gayta gospel, ang atong hunahuna dayon, Biblia. Well, that's partly true. Tinuod na siya, pero dili na maok gyud tanan. Okay? That's why, if you kung nahinumduman pa ninyo, I have shared with you, many weeks ago nga, ang pagsangyaw sa maayong balita is not necessarily in a formal setting ba? Nga palingkuro nimo, sangyawan nimo dagang bersikulo nga di sila kasabot. Kana palang daan imong kasinatian, your experience with God, that is already the gospel. Amen? Because again, the gospel is Jesus Christ. Okay? So yun siya, go into the world and preach me. Ingon siya. Because Jesus is the good news. Jesus was and never is the bad news. Okay? Mani, Jesus will always be the good news. Dili magdala ang Ginoo og bad news atoa. Okay? The impossible will become possible when we believe in Jesus. Ang imposible mahimong posible kung mutuo ta ni Jesus. Amen. Ignay mong tapad, tuo ni Jesus. Kung gusto ka nga ang imposible mahimong posible, nga mismo imong duha ka mata makakita gid ana nga mahitabo, believe in God, believe in Jesus. Okay? And number 2, ikaduha nga punto, faith is needed in order to use the authority that Jesus has. Faith is needed in order to use the authority that Jesus has. Gikinahanglan ang pagtuo aron nga atong magamit ang otoridad nga naa kang Hesus. Gihingin lang ni Hesus ang iyang mga tinun-an, di ba? Ningon siya sa ila nga, asa man ang inyong pagtuo? Okay?
Where is your faith? Okay? In Hebrews chapter 11 verse 6, Hebreo 11 versikulo 6, it says, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Take note, without faith it is impossible to please God. Kung wala tay pagtuo, okay? Dili kita makapahimuot sa Ginoo kay ngano man kay ang moduol daw sa Ginoo, ang magkinahanglan sa tabang sa Ginoo, kinahanglan nga motuo nga naay Dios. You need first to believe that there is a God. And that God is Jesus Himself. Okay? A man without faith cannot do what Jesus did. Ang tao nga walay pagtuo, dili makahimo sa mga gihimo ni Kristo. Okay? You cannot drive out demons. You cannot make the sick well. Okay? Ang patay, dili nimo mabuhi kung wala kay pagtuo. Okay? Balik ta sa Mark chapter 16, verses 15 to 18. In verse 17 to 18, naay mga timaan, naay mga signs that will serve as proof to those who will believe the gospel. Okay? Naay mga signs, naay proof na kung kinsa tong motuo sa ebanghelyo nga mao si Kristo. Okay, mauni ang mga pruweba, mauni ebidensya nga tinuod gid ay si Kristo. Unsa man ang mga timaan, okay? Sa akong ngalan maghingilin sila og mga yawa. Musulti sila lain-lain nga mga sinultihan. Makakupot sila mga halas. Ug kon makainom sila hilo, dili maunsa. No? Itapio nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug maayo sila. These are some of the proof, some of the signs that will accompany us to those who will believe in the gospel. Okay? Question, na-experience na ba ninyo nga mga signs? Nakahingilin na ba mo yawa? Or ang yawa mo ay naghingilin ninyo? Mo na delikado karon. Oh? Kita tag yawa, hadlok man ta. No? Do we speak in tongues? Dili tong tongues nga buot-buot ha? Okay? Naka-experience na ba ta that we laid our hands o ang atong gilay hands na ayo tungod sa atong pagtuo? Those are just some of the signs. O remember this, kini nga mga timaan, these signs are supernatural signs. Kini nga mga timaan, dili ni mga timaan nga ordinaryo lamang. Okay? Imposible ni himuon sa tao. Okay? Imposible na. But it is through faith that makes the impossible possible. Pinaagi sa pagtuo, once again, mga igsoon, ang imposible mahimong posible. Amen. Muna nga, dili ta angay mahadlok. Okay? Kung tanaw na to ang atong gospel in Luke chapter 8, verses 22 to 25. Timan ang ilang kauban si Ginoong Hesukristo, Diyos sa tanang Diyos. Okay? Timan I want you to analyze this. Do you think nga wala kabalo si Ginoong Hesukristo nga naay bagyo nga moabot? Ha? I-analyze ninyo. Do you think nga pagsakay ni Jesus sa baruto, wala sa kabalo nga naay bagyo nga moabot? Diyos ba siya? He is God. He is omnipotent. Okay? He is all-knowing. Nasayod siya sa tanan.
Okay? Do you think kato lang nga particular moment wala siya kabalo ato? He knows. Kabalo siya. Okay? Pero kung imong pamalandungan ang ebanghelyo, ngano man nga bisag kabalo siya, ngano mang natulog siya? Why did he sleep? Ngano natulog man siya? I believe dia inspired ang kanta ni Gary V ba? Natutulog ba ang Diyos? No? Ngano na bisag kabalo siya, ngano natulog ka siya? Okay? I believe during that time, gikapoy gito siya. He was physically tired. No? Tao ba siya, diba niya? Bisag Diyos siya, tao siya. That is one of the natures of God, no? He is human as well. Okay? Gikapoy ito siya. He was tired, yet he was in peace. Okay? Gikapoy siya, pero naay kalinaw diya kaniya. So, some pastors or some religious leaders, they interpret this gospel nga matod pa nila. Nagtulog-tulog kuno ang Ginoo, nagpasumangil ra kuno ba? Kay murag iya lang kuno gisulayan bitaw ang iyang mga tinun-an. Wala tay mabasa sa Biblia bitaw nga bisag gamay or kaisa lang nagpasumangil ang Ginoo. There's no such thing as that. No, manang likayan ginato na mag-self-interpret kay wala gina pasumangil ang Ginoo nga tulog-tulog bisag nagtulog ba na buka bitang mata na uy bagyo na bibo na sila diba sa kanaan ang Ginoo ha natulog gid siya pero part to sa iyang kabubuton, okay, because he knew that no situation could ever bother or disturb him because of his confidence to his Father in heaven. Kabalo siya nga naay bagyo moabot. Kay balo siya nga ang iyang mga tinun-an will eventually mahadlok mao nilang himuon. Pero si Ginoong Jesucristo mismo gipakita niya sa iyang mga tinun-an nga taliwala sa kagubot, taliwala sa mga bagyo nga moabot sa atong kinabuhi. Dili taangay mahadlok og mabalaka. Usa ra gyud kabutang ang nalimtan sa mga tinun-an. Kabalo mo unsa? Nalimot sila nga kauban nila ang Dios sa tanang Dios. Nalimot sila nga kauban nila ang tao nga nag-ayo sa mga masakiton. Nalimot sila nga kakauban nila sa maong baruto ang tao nga naghingilin sa mga yawa. Okay? Mga igsoon, ingani ba gihapon ang atong pagtuo sama sa mga tinun-an? Okay? Moingon ta nga, God is with me. God with us, so close to us. Doon sa ako ang Ginoo, kauban nako ang Ginoo. Pero pag abot sa mga bagyo sa kinabuhi, ay wala may Ginoo di ay. Ngano man, tungod kay focus kay ta sa atong nakita. No? Ang mga tinun-an, sadyang nakita nila nga nasudla nagtubig ang baruto. Hadlok na. Hadlok na. Mga lunod na ta. Murag kanang kwan ba? Mao ni ang kanang oldest version of the Titanic. No? No? Wala lang nalalumos sila. Ratol ba? Ngano man, focus kay sila sa bagyo sa ilang atubangan, kusog kaing hangin, dagko kaing balod. Usahay ing anak ta. Nakalimot ta nga kauban nato ang Ginoo ngano man tungod kaya imbis ang atong focus tuwa sa Ginoo, tuwa na hinuon sa bagyo nga niabot sa atong kinabuhi. Kay ngano man, kay atong gisiguro nga luwason nato ang atong kaugalingon. Because we would like to save ourselves. Pero nalimot ta nga dili kita ang makaluwas sa atong kaugalingon. But it is only God. Og timan-an nato, humanata niya giluwas. Okay?
nga tagiluwas sa Ginoo. Confident bata nga ang Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi bisag usahay muratag nakakatulog pod. No? Usahay murag natulog ang atong pagtuo sa Ginoo. Okay? Turn with me to Psalms chapter 4 verse 8. Salmo kapitulo 4 bersikulo 8. Muhigda ug matulog ako nga malinawon ka ikaw lamang o Ginoo ang magbantay kanako. I will lie down and sleep in peace. Because I know that you, O God, is there with me. Take note. Kung sa giingon sa salmista, muhigda ug matulog ako diha sa kalinaw. Question, pag naay mga bagyo sa atong kinabuhi, agpakatulog ba tagtarong? Dili, no? Dili. Ngano man na? Kay again, imbes nag-focus ta sa Ginoo, focus kay ta sa gighuna-huna sa atong bagyo nga giatubang. Okay? We have to lie down in peace. No? Maunang mga igsoon, there is a statistic na nag-ingon nga ang mga tao nga dili stress sa ilang kinabuhi. But pasabot dili stress kada bang bisag na ay mga problema, kabalaka, kalisdanan, apan wala mag-focus ni ana. Mao na hinuon daw ni ang mga tao nga unang nakalingkawas sa ilang mga kalisdanan, mga problema, mga pagsulay. Tistingi ganit ninyo, kanang problema bitaw, inyo nang hunaon, tibuok adlaw, tibuok simana, di ba sayo ka mamatay? Lagi. Di ba? Sayo ka mamatay. Sa giingon pa ni Bishop atong Sunday, kung makapataas pa lang sa kinabuhi ang pagkabalaka, mabalaka na lang gitag yan. May pa. No? Kinahanglan mga igsoon nga awaton nato ang example nga gihimo ni Kristo nga pwede di ay nga mag-atubang dayta og mga bagyo sa kinabuhi pero naa gyapon tay kalinaw. Amen? Ha? Kaya tanawa siya, wag gid siya na bader. Wag gid siya nagkisik-kisik nga hala mo ambak nako. Bahala na mo diya. Unahunaan ninyo ha, kaya sa Ginoo mulakaw ibabaw sa tubig. Ha? Kabalog isang lakaw ibabaw sa tubig, langoy na hinuon di si kabalo. Kabalog yun. Pero wala na niya gihimo. Okay? Tungod kay gusto niya nga makita sa mga tinun-an nga ang prinsipe sa kalinaw naa diri natulog nga malinawon. Ha? Gusto sa Ginoo nga gamito nila ang ilang pagtuo. Gamito nila ang tanan nilang nasaksihan kang Kristo. Uban, timan niya, uban-uban biya ang iyang mga tinun-an sa iya. Uban-uban, bisan asa siya paingon. Tanan ministry niya, uban sila. Dali aragod nila nakalimot. Mga igsoon kita pod, simba tag Domingo, simba tag Miyerkules, naatay ministry, tambagan pata. Pasa na to makalimot o Ginoo, oy. Sabtan? Ba? Paspasa na to makalimot o Ginoo. Unya, ang tinuod ra bagyod kay para sa ato bagyo na to atong giatubang. Pero sa matas Ginoo, mura ra tong kanang kwan ba? Mura ra tayhop. Ana ra to. Are we confident that God is with us? Ing anak bata ka sigurado nga ang Dios nag-uban ka nato.
Mga igsoon, trust God in every circumstances. Salig sa Dios sa tanan nga sitwasyon sa inyong kinabuhi. Bisan pag muingon mo, dili gid Father kay lahi ra gid Father pag naa ka sa aktwal lagi. Uy, mga igsoon, mao na ang pagtuo. Kanang dili ta maapektuhan sa atong makita. Mao na ang pagtuo. Kay kung maapektuhan na gani ka sa imong nakita, na dungog, na bati, na hikapan, na tilawan, unsa pa na din na, wingig ka. Kay mauna ang kinaiya nato ng mga tao. Dili ta equip ni ana. Pero uban sa atong pagsalig o pagtuo sa Diyos, our faith will become our greatest weapon to combat all the storms in our lives. Mahimo natong hinagiban ang atong pagtuo aron nga atong pakigbatukan ang tanan nga mga bagyo sa atong kinabuhi. Okay? How many of you here na naka-experience sa kaayo sa Ginoo? Raise your hands. Ilan ninyo na naka-experience sa mo kung sa kamaayo Ginoo? Okay, that's good. And when you experience that, sa diyang nasinati na ninyo, madumduman pa ba na ninyo? Can you still remember that? Kung giunsa sa Ginoo, paghimo og kuan ba? Pamaagi. Anang mga panahona para nimo imposible na gid kaayo ni. Imposible na gid kaayo na nga sitwasyon. Pero still nakalabang ka ni ana. Okay? Ngano man, because God did something. God made a way for you. Naghimo og pamaagi ang Ginoo para nimo. Okay? Mga igsoon, that's how powerful our faith is. Ing ana kagamhanan ng atong pagtuo. That if we believe in God, if we believe in Jesus, in the gospel Himself, we have that authority nga pinaagi sa iyang ngalan, that in the name of Jesus, when we lay our hands, kamong mga ginikanan, when you lay your hands upon your children, in the name of Jesus, and through your faith in Jesus, your children will be well. Ang inyong mga anak, mga ayo na. Amen, mga ginikanan. That's how powerful our faith is in the Lord. Okay? Bisan dili mo mga exorcist, kita mo og nayawaan, kita mo na-oppress sa yawa. In the name of Jesus, and through your faith in Jesus, you can command that demon, bisag pila pa nakabuok, to flee from that person in the name of Jesus. Nga naman, tungod na sa inyong pagtuo, og labaw sa tanan, sama sa gihimo ni Kristo, iyang gihinginlan ang bagyo, og ang kalinaw miabot. Kung kaya ganit nato hinginlan ang yawa, kana na hinuong mga problema, unsa di ay ang atong attitude? What is our attitude every time we face a storm in life? Unsa man atong batasan nato kung atubang tagbagyo sa kinabuhi? Unsay common natong batasan? Pinaka number 1 gyud, magbagot-bot. Mao gina magbagot-bot. Gutbot ita problema na sa pistingyawaan ning kinabuhi ni. No? Bagot-bot ta. Malas kaayo. No? Bagot-bot ta. Ikaduha nga batasan nato, mupalayo tas Ginoo. Mupalayo tas Ginoo pag natay problema, mupalayo tas Ginoo. Kay ngano man, mupalayo tas sa Ginoo kay testingan nato pagsulbad kanang ato gamit nga paningkamot. Kanang Lord, time sa Lord ha, ako sa ning sulayan. Ako lang sulayan Lord. Ayaw na sa ka, padaplin sa kakadyot. Mubalik ra ko nimo kung di na ginako kaya. No? Mao na atong kinaiya, no? Tao. Murag dishwashing liquid. Bida. Duha man kabok, bida-bida. Oh, no? Gusto nato nga magpasikat sa Ginoo ba? Lord, kaya kay ni. Sus, isang pag di nakakinahanglan mo tabang, Lord, kaya na ko ni. Oh.
mag magsalida rita, magpasikat ato bangas Ginoo. Ano mo palayo ta niya. Okay? Mana atong attitude pag mag-atubang tag bagyos kinabuhi. Pero mga igsoon isip mga Kristohanon, ang atong attitude dapat is number 1. Atubangon nato ang bagyo. Atubangon nato. Nag-ingon ba diya nga nitalikod si Kristo? Ningon ba diya nga si Kristo nagigdahigda lang, ningon siya nga, kalma. Wala Unsa ang gihimo? Nibakod siya ug iyang gisultian ang unos. Sultian niya ang bagyo. Mga igsoon, pag naay bagyo sa atong kinabuhi, ayaw pagpaluya-luya diha. Bakod at tubangan na. Bahalag unsa kadako na nga bagyo. At tubanga ba? But pasabot at tubanga nga, kung naanay mata ng bagyuhan na, tanawas mata. Unya, hinginli na yun. Okay? Rebuke that storm. Nanglan ato nang i-rebuke. Di man ta mo rebuke, kaya atubang lagi ta. Atubang lagi ta. Maingon nga, di ka na ko kaya. Bye-bye. No? No? Sa matagutlo sa atong kinabuhi, it is a battle. It is warfare. In every moment of our lives, everything is a warfare. Gira ni permi. Unya kung dili ta anad sa gira, sa espirituhanong pakigbisog, spiritual warfare, kung dili ta anad di ana, pildi kita permi. Pildi kita. Okay? Muna, number 1, mubakod ta at tubangon nato ang bagyo. Okay? At kaduha dayon, nga angay natong himuon, gamito nato ang otoridad nga gihatag sa Dios kanato. Gamito nato ang otoridad with faith and confidence in God. In the name of Jesus, I rebuke you. Ikaw nga problema, pahawa sa akong kinabuhi. In Jesus' name. Kaya ninyo na buhaton? Or nahimo na ba na ninyo? Ikaw nga problema, in Jesus' name. Patay. Wa kita dani. Ha? Tubang agad with confidence. Ito. Sama ba nga kana bitaw muatubang bitaw kaskuan? Kung masabtan lang bitaw gid ninyo ang gitawag nga spiritual warfare kani pakigbugno ba sa espirituhanon? Masabtan na ninyo, di gid mo mahadlok sa yawa. Bisan pag unsa na kahadlok yung dagway, moatubang jud ka. Mao nay usa sa among natun-an gid namo sa among ministry sa exorcism na conclude namo sa 4 years namo ani nga ministry, no? Na conclude namo ni Father Azul. Dili man day kahadlokan ang yawa. Dapat man day ang yawa day mahadlok nato nga mga Kristohanon. Pero dili nabot pasabot nga gi-underestimate namo ang yawa. No nga, di ko kahadlok nimo relax sa lapod mi, dili pod. That's not like that. Okay? We know that the devil is there, but we are not afraid of him. Di mo hadlok sa yawa. Okay? Kaya nga naman, kabalo naman ta nga gipildi na ni Kristo dito sa cross. Pildiro na. Sa pinulungan pa ni Bishop, wa na ngipon. Una-una ara ng pangag mo paak nimo, sakit dili. Ha? Sakit dili. Dili. Una-una na kanang bata nga magsugod pa og pagngipon ba kanang wala pa magngipon. Ipapaak na imong kamot, wala sakit, soft, pumok ba? Ang yawa ingana. Pero kung tugutan nga nimo nga mahadlok ka, murag imong gitagaan siya ngipon. O na makadulot siya sa imo. Ha? Pero kung confident ka mo atubang niya, by the authority in the name of Jesus and through your faith in Jesus, mudaga na. Unsa may giingon ni Santiago? James chapter 4 verse 7. Okay? Submit yourselves therefore to God. Okay? Resist the devil and he will flee from you. Sukli ang yawa og mudagan siya. Wala niingon diya nga sukli og ang yawa og dagan na dayon. Wala niingon ng Biblia na. Or wa po niingon diya nga sukli
sukli ang dagan sa yawa kay isog sa nimo, wala nino na. Dili ing ana, gitudloan ta ni Santiago nga sukla na to ang yawa. Kay mudagan na siya. Ang pangutana mo, sukol ba ta? Sa mga problema sa atong kinabuhi, musukol ba ta? Or moingon na lang ta, magpakamatay na lang ko, maghikog na lang ko, dili na sukol. Kanang pagpakamatay or kanang takas bitas problema, dili na pamaagis pagsukol gyud. Tinalawan na siya. No? Mura kag nangutang ana ba nga panahon nga gisukot ka na, nagtago-tago ka na. No? Ayaw, atubangan na. Mga pagsulay sa kinabuhi, atubangan. Ay sus, ikaw pagsulay, abot ka, sige. Ali lang muna ako. Kay buntugon ta mo sa pulong sa Ginoo, buntugon mo na ako sa akong pagtuo sa Ginoo. Your faith in God will also bring you the peace that you have ever wanted for so long. Ang imong pagtuo sa Ginoo mo ni magdala og kalinaw nga dugay na nimong gipangandoy, nimong madawat. After Jesus faced the storm, okay? Ang kalinaw daw miabot. Amen. This peace nga giingon dinhi is the assurance nga madaugon na ta. Okay? So mga igsoon, every time we face a storm, ay guna-una nga ang bagyo maghangtod sa hangtod na. As long as you continue nga imo nang pakigbatukan, muabot ang adlaw, muabot ang panahon nga ang kalinaw na po'y mupuli. Amen. Ang ato mga problema dili ni hangtod sa hangtod. Ha? Dili ni hangtod sa hangtod. Depende po na nimo kung gusto nimo na palongtaron, hala sige. Kung sige nimo nagdagan-daganan, tanawan ng problema. Sige, testingin ganin ninyo. Tanawan ng problema nga dili nimo atubangon. The more nga maglikay-likay ka, the more nga magkadako ang problema. Insakto dili. Sakto, di ba? Magdako ay ang problema ngano man, wa man nimo gi atubang. Okay? Kay abi man nimo og sa imong paglikay-likay adto, mao tay makaluwas nimo. Dili. Mao hinuon to ang mahimong rason nga mabug-atan kapag ayo. Pero sa diha nga pag naay pagsulay problema kalisdanan moabot sa kinabuhi, sa dili pa na modako na siya. Atubanga dayon, hinginli, no? Sukli. Aron nga ang kalinaw imo dayong madawat. Mao na ang ganti nato. That is our reward when we choose to face the storms in our lives. It is the peace from God. The peace that surpasses all understanding. Ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, nga maoy manalipod sa atong mga kasing-kasing o sa atong hunahuna. Okay? So, kinsay na ay problema ninyo dire? Patas ka mo. Sino yung mga problema dire? Ay mo kaulag. Ay mo kaulag angkon nga na mo yung mga problema. Normal na siya. Di ba nagit tayo mga problema? Ambot, kung sa'yo mo problema karon, nagproblema ba ka og trabaho? Nagproblema ka og pampalit sa balon sa imong anak? Problema ka sa imong asawa, bana? Nagproblema ka nganong hangtod karon no pa kauyab, pa kay way makig kuan nimo? Nagproblema ba ka sa imong pag-eskwela? Nagproblema ka sa imong trabaho? Bisang unsang problema. No? The only way nga masolbad nato ang atong mga problema, ang atong mga bagyo sa kinabuhi, kung ato nang atubangon uban ang Ginoo. Dili kita malimot nga nara ang Ginoo eh. Pero this time ang Ginoo wala na natulog. No? Pinaagi sa atong pagtuo sa Ginoo, ang atong pagtuo mismo may atong himuon nga hinagiban, it will be our weapon. Okay? Ang atong pagtuo. Mao na nga daghan kaayong mga testimony ang mga Kristohanon nga naglahutay ni agi sa mga dagko nga mga pagsulay sa kinabuhi nga naman unsa may sekreto tungod sa ilang pagtuo sa Dios.
Manang giingon sa Exodus chapter 14, verse 14. Okay? Sama na. Sa nga bersikulo gani. The Lord will fight for you. You only need to be, unsa man? Still. Ha? Still. Okay? Ang Ginoo maoy mulaban daw nato. Kalma lang diha sa laktod kapag istorya. Kalma lang diha. Ayaw ka balaka. Ang Ginoo may manalipod mo ang Ginoo in fact mo ay makig-away para kanato. All you have to do is to be still. Kalma lang. Dili nabot masabot nga kalma lang wa kay himuon. No, it's not like that. We have to understand that. Nagyapon tay part nga himuon. Ug ang atong part is mao na nga atong kanunay i-cultivate ang atong pagtuo sa Dios. Ato ning i-improve atong relasyon sa Ginoo aron nga malig-on ang atong pagtuo. Kay the more we do that, the more nga mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, sayon na nabuntugon. Okay? O na mga igsoon, I encourage you karong gabi na use your faith, use the authority of Jesus. Sukli gyud. Suklitan ang problema. Ay lang po mga batanon, ay lang po magsukol sa inyong ginikanan na, di na mao pasabot nga sukli ha. No? Sukli gyud. Ayo God look. Father, di ko kabaloon sa kung himuon. Kung dili ka kabaloon sa angay nimong himuon, simple ra gid kay imong himuon. Ayaw takas. Ayaw gitakas. Ato ba nga bahalag unsa na kahadlok, bahalag unsa na kadako. Para nato murag gulayat ang atong problema, atong mga pagsulay. Pero nalimot ta nga mas dako pa ang Ginoo anang atong mga problema. Amen. The Lord is bigger than our problems. Kung ato nang gihimo, kung atong gitan-aw nga gulayat na, nasayod ta nga mas gulayat pa ang Ginoo. Di ba? Kung mo sa atong kanta ganina sa worship, think about His love. Think about His goodness. Think about His grace. For as high as the heavens above, ing ana kahabog ang gugma sa Ginoo sa ato. So, the next time nga malimot ka kung gihigugma bakas Ginoo, hangad sa langit. Tan-aw ang langit. Kaya ba na nimo sukdon ang langit? No. Ing ana ang gugma sa Ginoo. Ing ana kahabog. Okay? Og ing ana pod halapad ko no. Gikan sa silangan og sa kasadpan from the east to the west. No, ang gugma sa Ginoo. Dili nato na masukod, dili nato matugkad. So kung naataan ang assurance daybot pasabot nga panahon nga magatubang tag mga bagyo, siyempre kauban ginato ang Ginoo. Gawas lang kung imo po siyang paubanon po sa imo. Muna nga ayaw gigtakas. Kaya the moment gani nga motakas ka, murag ko na ba? Mao ni ang covering sa Ginoo. Na take note, mao ni ang covering sa Ginoo. Murag ka papel. Naa ka sa ilalom. So nakabiran ka, di ba? Nasilungan ka. The moment nga mohawa ka na, unsay may tabo nimo? Nainitan ka, di ba? Wala na ka nasilungan. Okay? Karon wala na kay covering. No, wala na kay panalipod ni gawas man ka. Mao na nga ayaw gid mo gawas sa Ginoo. Amen. Amen. So, kinigulit ninyo sa inyong balay unya. I want you to think about the storms. Gusto na ko nga inyong hunaw-naon ang mga bagyo sa inyong kinabuhi. Nga inyong giatubang karon. Think about them. Ayaw sa pag hilak-hilak diya. Pangisukan gyud, be brave enough. Atubang nga. And then start rebuking them. Start to rebuke them. And as you continue day by day to rebuke them, i-improve po ang inyong relasyon sa Ginoo. I-improve po ang inyong pagtuo. And then, matingala na lang ka. Kalinaw na ang nipuli. Amen. Because that's the assurance of our victory. Pag malinaw na ta. Okay? Peace is not the absence of problems. Rather, peace is knowing that God is with us in the midst of our problems. Amen. Nasabtan to ninyo? Ang kalinaw daw, dili but pasabot nga walay problema, mo na malinawon. But rather, ang kalinaw kuno, mao ang kasiguruhan nato
nga kauban nato ang Ginoo sa atong mga problema. That is peace. Og di kita malimot nga siya ang prinsipe sa kalinaw. He is the Prince of Peace, the King of Kings, and the Lord of Lords. Unsa may lisod para sa Ginoo? Is there anything too hard for the Lord? Wala. Because nothing will be impossible. Nothing will be difficult para sa Ginoo. Amen. Announcement. Human sa